malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon. Parang participation lang kami doon, ma'am. Hindi ako makapaniwala, tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na ng error eh. Pero pagdangin ko doon sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang ma'am, na-break na namin. Hi, ako si Richard Salanyo, Tokyo Marathon finisher at isa sa nakabasag sa national record sa marathon. Abangan ang aking exclusive interview sa DZRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi ate naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan.
Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia Mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea
tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento,
iba't ibang na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng Huwebes. Ngayon po ay Mayo 7 na po sa taong 2026. Sa ating pong headlines, Pilipinas at kapwa ASEAN members, tinalakay daw po ang mabilis at sama-samang pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Mahigit sa 200 boto tinatayang makukuha para maitawid na sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pass on charges sa electricity bill, kinu-question sa Kamara. Ilang pang opisyal ng gobyerno na posibleng target ng blackmail, magparamdam sa NBI. Ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa 2.8% sa unang quarter ng taong 2026. Special payout sa pamimigay ng 5,000 pisong ayuda sa TNVS drivers uumpisahan sa Lunes. Flexible payment naman sa electric bill, kailangan daw pong i-apply ng Meralco customers. Dalawang lalaki pinagbabaril sa Rodriguez, Rizal, Patay. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita, bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 3 pang leader daw po ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang ngayon po ay nasa Cebu para makibahagi sa 48th Association of Southeast Asian Nations ASEAN Summit and related meetings. Unang dumating si Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ng Brunei Darussalam kagabi. Habang bago magtanghali ngayong pong araw na ito ay dumating naman si Timor-Leste Prime Minister Rala Sanana Gusmao. Ito po ang unang pagdalo ng summit ng Timor-Leste bilang ika-11 full-pledged member ng ASEAN mula sa pagiging dating observer lamang. Ngayon pong hapong ito, ang dating ng iba pang leader, kabilang po sina Prime Ministers Hun Manet ng Cambodia, Anwar Ibrahim ng Malaysia, Lawrence Wong ng Singapore, at Anutin Chanvirakul ng Thailand. Samantalang ngayon pong araw ito ay unang sasabak naman si Pangulong BBM sa isang bilateral meeting sa bagong Prime Minister ng Vietnam na si Lee Min-hung. Samantala, napanatili ng tropical storm na may international name na Hagupit. Ang lakas nito habang kumikilos malapit sa Guam. Ayon sa Pag-asa, huling namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,895 kilometers mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin ang abot sa 65 kilometro bawat oras, malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 80 kilometro bawat oras, habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Sa pagtaya ng Pag-asa, papasok ng parang bagyo sa darating na Sabado ng gabi o Linggo ng umaga kung saan tatawagin itong Bagyong Kaloy. Wala pa itong direktang epekto sa bansa sa kabila ng inaasang paglakas ng bagyo hanggang sa weekend. Kumpiyansa naman ng House Justice Committee na mga kuha daw po ng malaking boto mula sa mga kongresista ang articles of impeachment kay VP Sara Duterte para dinggin na ng Senado
bilang isang impeachment court. Tinatayan ni Lanao del Sur Congressman Zia Lonto Adyong, miyembro ng House Committee on Justice, na higit sa 200 boto raw po ang makukuha para pagtibayin po ang kanilang committee report. Kinumpirma naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng National Unity Party, ang boto sa impeachment ang 60% ng kanilang mga miyembro. Nainiwala naman si House Senior Deputy Minority Leader Lawrence Defensor na ang pagbabanta sa buhay ni ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang nanatiling pinakamalakas na ebidensya sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Ibinigay po ng House Justice Committee ang 73 pahina nilang report sa mga mambabatas para mapag-aralan nila ito bago ang plenary vote sa araw ng Lunes. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, napagtala ang bansa ng 2.8% gross domestic product o GDP growth. Bumaba ito mula sa naitalang 3% noong huling quarter ng 2025 na dulot ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Dahil dito, ito na rin ang maituturing na isa sa pinakamababa sa lahat ng quarter sa bansa simula na makabawi ang Pilipinas mula sa epekto ng COVID-19 pandemic noong 2022. Rapido, hataw, balita. Itinakda naman ng DSWD sa Mayo 11 hanggang 15, Mayo 18 hanggang 20, at Mayo 28 ang pagpapatuloy naman ng paimigay ng cash aid sa higit sa 150,000 TNVS drivers. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito raw po ang napagkasunduan sa pagpupulong kasama naman ang mga transport network companies. Kabilang po sa mga posibleng venue ng payout ay ang Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City, PhilOil Eco Oil Center sa May San Juan, at maging ang SMX Convention Center sa Pasay, at maging ang SM Mega Mall Hall Trade sa Mandaluyong City. Muli po'y ginit ng DSWD ang paimigay ng 5,000 pisong cash assistance para sa mga driver. Matapos po ang kaguluhan sa mga payout centers sa iba't ibang lungsod dahil naman sa mali-maling listahan. Binuweltahan ng National Bureau of Investigation ang mga nagdududa sa pera na ginamit ng kanilang mga ahente sa pag-aresto sa social media personality na si Franco Mabanta at sa 4 na iba pa. Sa panayam ng programang 2x2, kabilang sa kinastigo ni NBI Director Melvin Matibag, si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ayon kay Matibag, taliwas sa gustong palabasin ni Guanzon ang 75 milyong pisong ginamit na entrapment operation ay peke or budol nilang nagawa sa rekto. Rapido, hataw, balita. At ngayon sa rapido ho ng mga report, Pilipinas at mga kapwa ASEAN members sabay tinalakay daw po ang mabilis at sama-samang pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Ating alamin ng update live mula sa Cebu, si RH14 Let Narciso. Miss Let. Ray Romel, binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang pangailangan na manatiling matatag at nagkakaisa ang ASEAN sa pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Sa kanyang opening statement bilang chair ng ASEAN Foreign Ministers Meeting dito sa Cebu, sinabi ni Lazaro na ang temang Navigating Our Future Together ng 2026 ASEAN ay sumasalamin sa sama-samang pagharap sa mga hamon at commitment sa pangmatagalang adhikain sa rehiyon. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa gitna ng krisis sa Middle East na nakaapekto sa enerhiya, kalakalan, food chain at kapakanan ng mga mamamayan ng ASEAN. Ayon kay Lazaro, dahil sa krisis ay lalantad kung paano ang mga pangyayari sa labas ng Timog Silangang Asya ay agaran at malalim ang epekto sa ekonomiya ng ASEAN. Paliwanag nito, dahil halos 66% ng krudo ay inaangkat ng ASEAN, ang krisis sa gitnang silangan ay nagpataas sa presyo ng langis at enerhiya na nagdulot rin ng pagmahal sa presyo ng agricultural inputs, pagkain at iba pang bilihin. Kaugnay nito yung sinabi ni Lazaro na nagdaos ang ASEAN Foreign Ministers ng 2 special meeting kung saan pinag-usapan ang coordinated response sa krisis at para sa kasunduang sama-samang pagtugon sa mga hamon sa hinaharap.
Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinatawag na pass-on na charges sa electricity bill, kinukwestiyon sa Kamara. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, lumalakas sa mga panawagan sa Kamara na maging patas sa electricity billing sa harap ng dumaraming charges sa bayarin sa kuryente. Ayon kay Representative Arthur Yap ng Murang Kuryente Party List, bukod sa mataas na singil, nakakadagdag pa ang dumaraming listahan ng pass-on charges sa mga consumer. Sa statement ng Meralco, 12% ang total bill na napupunta sa utility at 88% ay pass-on charges. Ayon kay Yap, ang tanong lamang dito ay hindi lamang legal basis, kundi ang dapat makatarungan ba ang maipinapataw at ipinapasang mga singil sa mga consumer. Paliwanag ni Yap, ang ilang charges ay pinapayagan sa ilalim ng ETIRA law, pero ang iba pang mga pass-on charges ay questionable. Nagpahayag ng suporta si Yap sa House Bill 8415 o pag-aalis ng ipinapataw na 12% value-added tax sa systems loss charges. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Samantala naman, flexible payment daw po ng konsumo ng kuryente. Kailangan daw pong i-apply ng Meralco customers. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Kailangan munang i-request ng mga customer ng Meralco ang staggered o putol-putol na pag-bayad ng kanilang bill batay sa bagong abiso ng Energy Regulatory Commission. Ito ang sinabi ng kumpanya makarami pag-utos ng ERC. Ang pagpapahintulot sa flexible payment habang nasa state of national emergency ang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng power distributor na handa silang tumalima sa abiso ng ERC. Sakop ang mga household na kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kWh. Ayon sa ERC, pwedeng ipagpaliban ng mga nabanggit na customer ang pagbabayad ng kanilang kuryente at maaari nitong utay-utayin sa susunod na 3 buwan. Maaari lamang magtungo ang mga kwalipikadong customer ng Meralco sa nakasasakop na business centers upang maasikaso ang kanilang flexible payment. Pero bukod sa staggered o flexible na pagbabayad, tiniyak din ng Meralco na tatalima sila sa utos ng regulatory body na itigil muna ang disconnection activities. Sakop na order ang billing period mula ngayong buwan ng Mayo hanggang sa buwan ng Hulyo. Direktiba ito ng ERC sa lahat ng distribution utilities sa buong bansa at hindi lamang sa Meralco. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilan pang opisyal ng gobyerno na posibleng target ng blackmail nagparamdam sa NBI. At naroon natin kasamang si RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay nagparamdam sa National Group Investigation ng ilan pang opisyal ng gobyerno na posibleng target daw ng pangbablackmail. Sa ambush interview dito sa Pasay City, sinabi ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na kasunod ito ng pagkakaaresto kay Peanut Gallery Media Network Franco Mabanta at 4 na iba pang individual. Malaki raw na bagay na nasupol yung mga nasa likod ng tangkang pangingikil ng 150 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tumanggi na si Matibag na idetalye at sabihin kung anong posisyon ng mga government official na maaaring nakararanas ng kaparehong extortion. Ayon pa sa NBI Director, mag-a-apply na sila ng cyber warranty araw upang mabuksan yung gadgets ng grupo ni Mabanta. Dito na raw magkakaalaman kung may iba pang tinakot o kinikilan yung grupo bukod pa kay Romualdez. Matutukoy din, sabi ng Bureau, kung may iba pang sangkot sa di-umano'y extortion sa dating pinuno ng mababang kapulungan. Pakinggan natin. Naman diretsong nagsabi ng campaign sila, but from the looks of it, parang yun yung gusto ng direction. Either yung sa kalaban nila sa politika, doon gumampi kasi may gano'n na pag-uusap, or sila mismo, hindi sila pumayag, pumunta roon. Malaking bagay po to after we open yung kanila mga gadgets, we will see. So, yung mga telepono nila will be under the custody ng NBI as evidence po of this case. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, lalaking sangkot na po sa gas and run sa isang gasoline station sa Quezon City
abay sumurrender na raw po dyan po sa Quezon City Police. Report mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Ray, 6 na araw matapos takbuhan ng bayad sa isang gasolinahan ay kusa ng sumuko sa Quezon City Police District ang lalaking sangkot sa viral gas and run incident sa Mindanao Avenue, Quezon City. Kinilala ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang suspect na si alias Michael, 39 anyos. Si Michael ay voluntaryong sumuko sa mga operatiba ng Quezon City Police District Station 15 bandang alas 10:30 ng gabi kagabi. Natunto ng kinaroroonan ng suspect sa tulong ng Santa Rosa at San Leonardo Municipal Police Station sa lalawigan ng Nueva Ecija. Una nang natukoy ng pulisya ang isang alias Jerosalyn na registered owner ng Toyota Vios na may plate number CBK 7953. Ayon sa QCPD, wala sa bahay ang registered owner na si Jerosalyn at asawang si Michael nang dumating ang mga pulis. Subalit sa tulong ng kanilang mga anak ay nakontak si Michael sa telepono kung saan nito inamin ang nangyari at nangakong personal na hihingi ng paumanhin sa biktima. Sabi ni alias Michael, tuliro daw siya nang mangyaring insidente ng linggo ng madaling araw. Isinuko na rin ng suspect ang sasakyang ginamit sa insidente. Sa ngayon ay formal na humiling ang QCPD sa LTO na maglabas ng show cause order laban sa rehistradong may-ari ng sedan para formal na magpaliwanag sa insidente. Nakatakda namang kasuhan ng estafa si Michael sa Quezon City Prosecutor's Office. Ako si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Val. Yes, Ray. Isa lang. Bakit siya tumakbo? Tuliro daw siya nung madaling araw na nagpagaas siya ng 1,500 pesos at dahil daw dun sa sobrang kalituhan, yun, natakbuhan daw niya. Yun yung kanyang pinabanggit na dahilan. Grabe naman palusot dyan. Babaw naman dahilan niya. Napa namang nagtitrip lang eh. Grabe naman. Yung intensyon ko magnahon. Tumakas sa babayaran. Oo. Ganun lang naman. Pag na tumakas ka, may intensyon ka talaga. Correct. Salamat, Val. Sabi ng Quezon City Police District Ray at Romel, sa dami ng tuliro ay wag nilang sa dami ng tuliro dahil sa maraming problema wag naman sana nilang gayahin itong si Mike sa mga gasolinahan. Back to you, Romel at Ray. Thank you, Val Gonzales. Department of Energy nagay na reklamo sa DOJ laban kay Batangas Congressman Leandro Leviste at solar para sa bayan dahil sa nabigong supply ng kuryente. RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Naghain ng reklamo ang Department of Energy sa Department of Justice laban kay Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay ng umano'y kabiguan ng Solar para sa Bayan Corporation na makapaghatid ng kuryente sa mga benepisaryo nito. Ayon sa DOE, ang kaso ay may kaugnayan sa paglabag sa Revised Public Service Act. Ang nabanggit na kumpanya ay itinatag ni Congressman Leviste at kabilang din sa mga inireklamo ang iba pang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation at Solar para sa Bayan Holding sa Corporation. Personal na inihay ni Energy Secretary Sharon Garin ang nareklamo sa DOJ. Bate sa ulat ng DOE, halos 7 taon na mula nang mabigyan ng prangkisa noong 2019 ang kumpanya, ngunit nabigo umano itong maipatupad o ma-operationalize ang proyekto. Wala rin umano naitalang kinakailangang permit at hindi rin nakapaghatid ng kuryente sa mga target na benepisaryo. Gihit ng DOE na kompromiso umano ang energy security ng bansa lalo na sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng kuryente. Noong 2019, binigyan ng Solar Philippines ng 25 taong mega franchise para magtatag ng solar-powered microgrids sa mga liblib at kulang sa supply na lugar sa iba't ibang lalawigan. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy. Samantala naman, Vietnamese na pinaghanap daw po ng Interpol sa drug-related crimes, arestado sa arrival area sa NAIA. Report mula kay RH27 Noche Gagas, Noche.
kay Ray at Romel, hinarang ng Bureau of Immigration ang babaeng Vietnamese sa Ninoy Aquino International Airport sa lungsod ng Pasay. Ito ay matapos matuklasan na mayroon itong Interpol Red Notice sa BI system. Kinilala ang naarestong si Tran T. Huay Nam. Galing ng Phnom Penh si Tran sakay ng Philippine Airlines sa flight. Ang pagiging fugitive ni Tran ay may kinalaman sa droga noong 2022. Sabi ng BI, blacklisted na si Tran at bawal na ring tumungtong o makabalik ng Pilipinas. RH27, Natikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras sa alas 2:29. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. 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 Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi ate naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews,
to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Rapido, rapido, hataw, balita. Ang nyo pa rin mga lingkod, sinaray si Bayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Atin muna alamin ng update mula kay Val Gonzales, yung daong paglalagay ng cooling system sa evacuation centers sa buong bansa. Iminumungkahi ng DSWD dahil naman sa matinding init ng panahon. Report mula kay Val Gonzales. Val. Ay bukod sa mga breastfeeding station, lactation room at nursing station, ay plano na rin ng Department of Social Welfare and Development na maglagay ng cooling room sa mga evacuation centers sa buong bansa. Ito ay kasunod ng mataas na heat index na nararanasan sa iba't ibang lugar sa bansa, bunsod ng matinding init ng panahon sa umiiral na El Nino phenomenon. Sa DSWD Forum, sinabi ni Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao na binabalangkas na ito ng kanilang Disaster Response Management Bureau o DRMB. Aniya, bahagi ito ng guidelines na nakapaloob sa Joint Memorandum Circular on Camp Coordination and Camp Management for Internally Displaced Person Protection na inilabas noong pang 2021. Actually, isa sa mga nakikita natin na pwedeng idagdag sa ating mga evacuation centers ay isang cooling area. Kasi ngayon, meron tayong mga women and friendly spaces. Di po ba? Bahagi yan ng ating guidelines on camp coordination and camp management. But because of the elevated heat temperatures, we could also consider including a cooling area. So, yung cooling area na yan, equip yan with the necessary mechanisms, air cooling machineries. Kabilang na dyan yung air conditioning units. No? And also yung mga iba pang mga kagamitan.
to make the heat temperatures more cooler. Sorry. Asek Dumlao, technical assistance lamang ang ibibigay dito ng DSWD habang ang gagamiting pondo'y sagot na ng mga lokal na pamahalaan. Unang isa sa ilalim sa retrofitting para sa ilalagay ng mga air conditioning system ang mga evacuation center sa Albay na pansamantalang tinutuluyan ng mga biktimang apektado ng pagsabog ng Bulkang Mayon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, balita mula sa iba't ibang lalawigan, 2 lalaki pinagbabaril sa Rodriguez, Rizal, patay. RH number 30, Eric Bastas. Kuyang Eric. Mel, agad bumulasa ang 2 lalaki makarapagbabaril ng hindi nakadarin sa kahabaan ng Jubel 3 o Jubel 3, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ayon sa Tactical Operation Center ng Rodriguez Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na may insidente ng pamamaril sa naturang lugar kung saan agad pinuntahan ng grupo ni Lieutenant Jerry Cordero ang naturang lugar. Duguan at wala ng buhay nang madatnan ng grupo ni Cordero ang mga biktima na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo sa krimen at inaalam rin kung sinong nasa likod ng pamamaslang sa 2 biktima na wala pang pagkakalanlan. Ito si Eric Bastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric. Samantala naman, 4 na most wanted persons inilabas ng PRO BARM. Tingnan sa report ni June Dimakutak. June. Yes, paring Ray, paring Romel, inilabas ng ProBAR ang official notice na ito sa kanilang AOR sa BARM region ang 4 na kilalang personalidad na kasalukuyang nasa talaan ng wanted persons na umano'y sangkot sa mga criminal offenses at mayroong standing warrants of arrest at kinukonsiderang mapanganib. May bulto ng reward money ang kaakibat sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng 4 na ito na kinilalang sina Elizalde Esco na iniugnay sa flood control projects controversy, Rafael Dumlao III iniugnay naman sa kasong kidnapping at carnapping issues. Pangatlo ay si Charlie Chuhay Ang o kilala sa alias niyang Atong Ang na may 20 million pesos patong sa ulo, iniugnay sa kaso ng missing sa Bongeros case. At ang pang-apat ay si Gerald Kitaleg Bantag alias Berdugo Bantag na may patong sa ulo na 2 million pesos, iniugnay sa Percy Lapid case. Ayon sa pamunuan ng ProBAR, kapag makita mga taong ito ay huwag manong lumapit o makipag-usap. Agaran naman i-report sa pinakamalapit na police o military units. Sinisiguro naman ng ProBAR ang confidentiality at proteksyon ng mga informants na naayon sa umiiral na batas. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang buntis at senior citizen sugatan sa aksidente sa Panawan, Leyte. RH number 32, Jimmy Angay-Angay. 2 pasahero sugatan matapos maaksidente ng isang van for hire sa kabaan ng National Highway, Barangay Kabuinan, Tanawan, Leyte, pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa investigasyon ng Tanawan Municipal Police Station, patungong Palo, Leyte ang puting Toyota Deluxe van mula sa Tulos sa Leyte nang mawalan ng kontrol ang driver. Matapos dumulas ang gulong sa madulas na bahagi ng kalsada, bumangga muna ang van sa isang container van na nakaparada sa harap ng San Roque Grocery Store bago umikot ng 2 bisis at sumalpok pa sa 2 sasakyang nakagarahe. Sugatan sa aksidente ang isang 23 anyos na buntis at isang 63 anyos na babae na agad itinakbo sa magkawalay na ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Ligtas naman ang driver at 4 na pasahero ng van. Patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang insidente habang inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala sa mga sasakyan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jimmy. Samantala, estudyante timbog sa bypass operation sa Dagupan City. Ating ilamin sa report ni Freddy Fardo. Freddy.
Natimbog ng Dagupan City Police ang isang 21 anyos na lalaki, estudyante na residente ng Barangay Bunuan, Binilok sa syudad sa ikinasa nilang buy-bust operation. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit alas 11:45 ng umaga, katuwang ang Police Station 6, at nakabili ng isang malaking plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 50 gramo na may street drug price na 340,000 pesos kapalit ng marked money. Ang pulis na nagkunyaring buyer kaya agad inaresto ang suspect. Nakumpiska pa sa pag-iingat itong isang plastic sachet na naglalaman din ng shabu na tumitimbang ng 2 gramo at may street drug price na 13,600 pesos at ang marked money ginamit sa operasyon. Umabot sa 353,600 pesos ang kabuong halaga ng nakumpiskang illegal na droga sa akusado na ngayon nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Magkapatid na tulak ng illegal drugs, arestado sa Haro, Iloilo City. Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Nakuhanan ng 473,000 pesos na halaga ng suspected shabu ang magkapatid na Emil, 33 anyos at Boy, 31 anyos sa ikinasang drug buy-bust operation ng Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Takas, Haro. Ayon kay CDEU Head Police Captain Roque Jimeno III, nagtutulungan ng magkapatid sa pagtutulak ng illegal na droga. Main target ng operasyon si Emil at siya ang may hawak ng illegal drugs. Sa impormasyon ng mga otoridad, kapag busy di umano si Emil, inuutusan niya si Boy na maghatid ng illegal drugs at kung minsan, mga menor de edad rin ang naghahatid ng item. Mula di umano sa isang inmate sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Ungka, Haro, ang kontak ng magkapatid. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn. Samantala, top 1 most wanted na senior high school student sa Davao City, arestado. Report mula kay June Suter. June. Kalabuso sa kulungan ang top 1 most wanted person sa city level matapos maaresto sa ikinasang operasyon ng Bunawan Police Station sa Barangay Ilang, Davao City gabi ng Mayo 6, 2026. Kinilalang suspect na si Joshua Monta, 18 anyos, senior high school student at residente ng Purok 9, NSV, Barangay Ilang, Davao City. Naaresto siya sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 bilang ng qualified rape of minor at 2 bilang ng acts of business na inilabas ni Honorable Glenn De Castro Aquino ng Regional Trial Court Branch 8 ng Davao City. Walang inirekomendang piyansa para sa 3 kaso ng qualified rape habang may piyansang 180,000 bawat kaso para sa acts of lascivious business. Isinagawa ang operasyon na matauhan ng Bunawan Police Station katuwang ang CIDG, DCFU, First City Mobile Force Company sa ilalim ni Police Lieutenant Colonel DC Torres at Sikan CMFC sa pamumuno ni Police Major Roel Saludis. Matapos aristohin, ipinaalam sa suspect ang kanya mga karapatan bago siya dinala sa Bunawan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala, 148 PDL ng Bataan District Jail tumanggap daw po ng tig 3,000 pisong tulong pinansyal. Report mula kay Danny Kumilang. Danny. Matagumpay na naipamahagi sa mga PDL ng Bataan District Jail Male Dormitory ang tulong pinansyal sa ilalim ng Assistant for Individual in Crisis Situation AX sa pangunguna ni 2nd District Congressman Abid Garcia sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Miss Nikki Singh Siang. Nabigyan ang 168 Person Deprived of Liberty PDL ng tig 3,000 piso na may kabuang halagang 504,000 pesos. Pinangasiwaan ang payout ni Jail Senior Inspector Richard Balinagay kasama ang mga kawani ng kulungan na tiniyak ang maayos at malinaw na pamamahagi ng tulong. Abot-abot naman ang pasasalamat ng mga PDL na nakatanggap ng cash assistant dahil malaking tulong aniya ito sa kanila
habang nakabilanggo. Ang programang ito ay patunay ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa rehabilitasyon at pagbibigay pag-asa sa mga PDL. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Police Regional Office sa Negros Island Region piniyak ang seguridad para sa 2026 National Pre-SAA Games. RH number 46, Rex Cantong. Rex? Ang Police Regional Office Negros Island Region o PRO NIR ang nagpapasiguro ng comprehensive at intensified security sa pagbubukas ng National Private Schools Athletic Association 2026 simula May 9 to 15, 2026. Ayon kay Brigadier General Tomas Ibay, PRO NIR Regional Director, nakahanda na sa ngayon ang kapulisan sa buong NIR upang magbigay ng commitment to public safety order at successful conduct ng national sporting event. Napagalaman na 276 na mga personnel mula sa BCPO at personnel mula naman sa Negros Occidental Provincial Police Office ang ilalagay sa mga gagawing venue ng nasabing palaro. Ang PRO NIR ang mayroong close coordination sa mga local government units at event organizers para sa isang linggong palaro. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Rex. Samantala, dating NPA ng Northern Samar na nagbalik loob sa gobyerno, abay tumanggap daw po ng pangkabuhayan mula sa DOLE. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Tumanggap ng tulong na kabuhayan mula sa Department of Labor and Employment o DOLE o Livelihood Assistance ang isang dating aktibong member ng New People's Army sa lalawigan na nagbalik pamalaan. Tinanggap nito ang kabuhayan na kanyang hiniling na isang karaoke vending machine sa paglulunsad ng Livelihood Assistance release sa nasabing opisina. Naroon mismo sa nasabing aktibidad sa release ng nasabing livelihood ang First Northern Samar Provincial Mobile First Company. Ang livelihood ay tinanggap ng dating NPA na kinilala na si Mr. Pablito. Ito ay former rebel peace builder na sumuko sa unit ng First Northern Samar Provincial Mobile First Company. Ang natanggap na livelihood assistance na isang complete set ng karaoke vending machine ay nagkakalaga ng 30,000 pesos. Doon mismo ito ipinagkaloob sa Balay Dalangpan, Katarman, Northern Samar. Ito ay shelter ng mga former rebels habang isinasailalim ang mga ito sa debriefing process. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa ating Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulyas. Kyle, magandang hapon. Lakay Ray Romel, abiso sa ating mga motorista, asahan na ang posibleng pagbagal ng daloy ng trapiko sa paligid ng Amaranta Sports Complex sa Quezon City sa darating niya na May 17, 2026 mula yan ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 10 ng umaga. Ayon sa abiso ng lokal na pamahalaan, dahil ito sa gagawing National Age Group Aquathlon 2026, kaya ilang kalsadang pansamantalang isasara sa mga motorista. Kabilang dito ang Don A. Rosas Avenue eastbound, Scout o South AA at Scout Reyes. Magde-deploy din ng mga tauhan ng Department of Public Order and Safety at Traffic and Transport Management para umalalay sa mga maaapektuhang motorista. Sa iba pang balita, pinaghahatak naman ng mga otoridad ang aabot sa 23 sasakyan sa isinagawang clearing operation sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa sinuyod ng mga tauhan ng MMDA ay ang UN Avenue, Anda Circle, Radial Road 10 at Rizal Avenue. Sa nasabing operasyon, 82 sasakyan din ang natikitan ng mga otoridad. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Lakay. Kumusta heat index ngayon? Lakay, ang forecast ng pag-asa ay posibleng umabot hanggang sa 41 degrees Celsius. Ang heat index, dito lang yan sa Metro Manila. Sa Metro Manila yan, 41?
Yes, Ano Lakay. ba Yan naman ang, ano? kahapon actually umabot din sa 41 at ganun din ang inaasahan ngayong araw. 41. Abay, So kaya nasa oh. extreme caution category pero mas malapit-lapit na rin sa dangerous, Sa dangerous, level. oh. Ibig sabihin posibleng makaranas na ng extreme o ng heat exhaustion stroke. at heat cramp sa Oh. puso ay nagbabad ng matagal sa ilalim ng matinding sikat ng araw. What about yung LPA? Kamusta na yun, Kyle? May update ba mula sa Yung Pag-asa? LPA, Oo, yung LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito ay may mababang tsansa pa rin na mag-develop bilang isang bagyo. Actually, sinabi ng Pag-asa na wala na itong tsansa na mag-develop pa bilang isang bagyo dahil ito ay tatawid na sa kalupaan ng bansa at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan May dyan sa bahagi pag-ulan. ng Visayas at Okay lang. Mindanao. Oo. Pero yung naman binabantayan nating bagyo sa labas ng Philippine Air Responsibility, ito Si Kaloy. yung tropical storm na may international name na Hagupit. Ito ay malayo-layo pa sa bansa pero inaasahan na sa darating na weekend papasok ito sa loob ng PAR at bibigyan natin ng local name na Bagyong Kaloy. Pero sa ngayon wala pa itong direktang epekto sa panahon dito sa bansa hanggang sa darating na weekend. Forecaster Kyle, yung bang magiging Kaloy, meron bang chance na maglandfall sa mga bahagi ng Pilipinas? Sa ngayon, Lakay, wala pang posibilidad na maglandfall. Ang sinabi lang ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa ito, pero hindi naman naabot sa severe tropical storm category dahil inaasahang hihina din ito pag sapit ng susunod na linggo dahil sa iba't ibang factors yung sa panahon. Pero sana makaranas tayo ng mga pag-ulan para maibsan man lang yung matinding init ngayon, Oo. Correct, Lakay, at napakainit talaga, hindi biro yung init na nararanasan, especially kapag oras ng tanghali hanggang sa bago maghapon. So kapag mainit ang panahon, maraming mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Kaya dapat bukod sa uminom na maraming tubig, magbaon din ng maraming pasensya. Yan. Lalo yung mga motorista natin dyan, para maiwasan ang road rage, Ayan. Salamat, Kyle Bulya, sa iyong report. Maraming salamat kay Ray Romel. Balik sa inyo. Thank you. Maraming salamat, Kyle Bulya, sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita! Hoy, salamat daw sa matumutok po sa ating balitaan, mga kaibigan, sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Thursday. Thank you, May Silay Napit. Maraming salamat. Meron ka bang ay papabot rin natin uli ang ating taus-pusong pakikiramay sa pamilya nina Apoel sa Bartolome, lalo na kay dating PNP Chief Nick Bartolome sa pagyao ng kanyang anak na babae. Our condolences, sir. Yan. Thank you sa buong pwersa ng DZRH News Team. Thank you sa ating mga kasamahan, mga classmate natin sa Bulacan State University. At yung po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Simayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras, 4 minutes bago sumapit ang alas 3. Sa loob ng 86 na taon,